sa Diyos, napapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang buwan. Tugtugin mga trompeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos, napapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga ipapamisa ng mga kasama natin sa misang ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlagang kamtin ang iyong pagkiliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Esteban, santo nitong propeta. Kayo lagi na Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humuhula sa mga ninuno. Pinatay nila ang mga humula sa pagpaparito ng matuwid na inyong namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumatanggap kayo ng kautusan, ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sinedrin, sila ay nagagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ng maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus ang nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila sa Esteban hanggang sa labas, lunsod upang batuhin.
Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuutan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito'y, siya'y namatay, kasang-ayon ni Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko, aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko, aking kapanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay, mahabilin ko at buhay ko. Tagapagligtas kong kung tapat ay totoo. Ika'y poon aking pananalinigan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, at sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod na sana ay lingapin. Ingatan mo ako'y inyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yung bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po niyo kaming lagi ng pagkain yon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nahaharap po ba kayo ngayon sa matinding problema? Sa negosyo, sa trabaho, sa kalusugan sa pamilya, sa buhay ninyo? Oo man po o hindi ang sagot ninyo, pakinggan niyo pong mabuti ang sermon na ito sapagkat sigurado ako kakailanganin niyo po ang sinasabi dito. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pag-uusig ng mga tao kay Esteban, Saint Stephen, dahil sa kanyang paninindigan kay Kristo para sa katotohanan. Imagine niyo po yung eksena.
Napapalibutan siya ng mga taong gigil na gigil, galit na galit sa kanya, minumura siya, iniinsulto siya, pinagwiwikkaan ng lahat ng uri ng kasama na pawang mga kasinungalingan, at may hawak-hawak silang mga bato na sandali na lamang ay ipupukol na sa kanya. Ano sa tingin niyo nararamdaman niya? Para sa akin, imposible na hindi siya natatakot. Siguradong natatakot din siya. Pero tingnan po ninyo, hindi siya nagmakaawa para buhayin siya. Parang hindi nga siya nanginig. Parang hindi siya tumiklop. So, natatakot siya pero hindi siya natalo ng kanyang takot. Ano sa tingin niyo sikreto niya? Hindi po natin dapat ma-miss yung verse 55 sa English version that states, "But Stephen looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus Christ standing at the right hand of God." Let us stop at that because that is more than enough. You see, nagsimula yung verse sa word na but. Pero ngunit, which basically means ibang-iba yung naging reaksyon ni Stephen sa sitwasyong pinisenta ng mga tao sa kanya. Because obviously, they wanted Stephen to look at them so as to engage with them in a battle of perhaps words or force. But what did Stephen do? He looked up intently, not on them, but to heaven. Take note of that word intently. Ibig sabihin, focused. Tutok na tutok. Titig na titig si Stephen sa langit. Kasi nga po matindi yung distraction sa paligid niya ng mga tao para magalit siya, para matakot siya, para magpanik siya, para mawalan siya ng pag-asa. And so he had to look intently to heaven. Focus na focused. Para hindi siya madistract. At sa Diyos siya kumuha ng inspirasyon at lakas. Kaya nga dito ang sabi, it shows the glory of God. Ang ibig sabihin ng glory of God dito, the sovereignty of God. Yung kapangyarihan ng Diyos na gumagana, in control, despite the bad things that were happening to Him. And then He saw Jesus Christ standing, which may mean rooting for Him, welcoming Him in the kingdom of heaven. It's all because he looked intently to heaven. Hindi siya bumigay sa pagkatitig and therefore sa pagkakapit sa Diyos sa langit. Ganun po sana, tularan natin sa Esteban kapag tayo dumaranas sa stoning moments ng ating buhay, sa mga bigat nating mga problemang karanasan, sa mga problemang feeling natin ay binabato na tayo ng kung ano-ano. Tinatakot tayo, ginagalit tayo, inaalis ang pag-asa natin. Let us look intently to heaven. Mag-focus tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon at wag sa problema natin sapagkat what we focus on, we magnify. Kapag tinititigan natin ang isang bagay, tulad sa magnifying glass, di ba lumalaki? Kung saan natin tinututok yon, fino-focus yon. Ganun din. Kapag nakafocus tayo sa problema natin, minamagnify natin yan. Kaya mas natatakot tayo, mas nalulungkot tayo, mas nag-aalala tayo, mas natatakot, nalulungkot tayo eh. Ang mag-focus tayo sa pananampalataya natin, sa alam nating mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, na makapangyarihan ng Diyos in such a way na kahit yung pangit na nangyayari sa atin ay pwede niyang gawing mabuti, pwede niyang gawing maganda sa huli. Huwag sa problema. Kasi kapag sa problema tayo nag-focus, it will widen, it will deepen, it will become a heavier burden. Katulad kong duwakong sa injection. Hindi ba? Kapag tinitingnan natin kung paano piniprepare yung sasaksak sa atin, yung injection na tinetest na gano'n. Pag tinitingnan mo, nakafocus ka sa injection, sa gagawin sa'yo, until habang nilalapit sa braso mo, ay naku, pagpapawisan ka ng todo eh. Mas matatakot kayo, mas hindi mo alam ang gagawin mo eh. Kasi ang focus mo nandoon. Pero try niyo pong wag mag-focus doon. Tulad po, ng ginagawa ko pag i-injection na ako, hindi ko tinitingnan kung paano piniprepare yung inject sa akin. And then kapag nandiyan na, kinukurot ko ng konti yung ibang parte ng katawan ko para doon lagay yung focus ko. Tapos, nandun kapag may kasama ako, kinakausap ko, pinipisil ko yung kamay, something like that. Mapapansin po ninyo na hindi nagiging ganon kasakit as the way we perceive. Kasi nga,
hindi tayo na-focus eh. We don't magnify it. But of course, ibang sakit ang naibibigay kumpara sa injection. Nang matanggal ka sa trabaho, malugi ang negosyo, magloko ang asawa mo, ang anak mo, magkasakit ka ng malubha o ang isa sa miyembro ng pamilya ninyo. Siyempre, mas ibang sakit yan. But the same principle applies. I'm telling you, focused. Look up intently to heaven. Focus. Gawin mong intentionin mo, karirin mo. Sa langit lang tingin, sa Panginoon lang tingin. Sapagkat marami kung hindi man lahat ang natatalo ng problema. Hindi dahil sa problema, kundi dahil sa pag-focus sa problema. Yun ang pumapatay ng pag-asa. Yun ang pumapatay ng gana. Yun ang naglilid sa tao na magpakamatay. Hindi talaga yung problema, kundi yung pag-focus intently sa problema. Magnifying it. And in the process, exhausting, decreasing our strength, and shrinking our faith. Lahat naman ng problema may solusyon eh. At ang basic na solusyon, looked up intently. Focus ka sa kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang pangako ng Panginoon sa atin. Bibigyan niya tayo ng pagkain nagbibigay buhay. Yung buhay na sinasabi dito ay hindi lang buhay ng katawan, kundi buhay ng kaluluwa. Yung buhay na sinasabi dito, yung gana, yung pag-asa, yung sigla, yung tapang, yung saya. Dapat ang Diyos sa pangako niya, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan para anumang problema ay malampasan. Pero ayusin natin ang pagkatitig natin. Huwag sa problema, kundi sa Kanya. Nang sa gayon, makita natin ang kadakilaan niya at makita natin ang Panginoon na proud sa atin, nag-cheer para sa atin, at nagwe-welcome sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Panginoon, let me focus intently on you. Let me always look up and not look down, sapagkat kapag tinitingnan ko ang sarili ko, ang sitwasyon ko, mas lalo akong nanlulumo, mas lalo po akong natatakot, mas lalo akong nalulungkot. Hindi nga pala dapat ganon. Dapat sa iyo ang focus ko. Paminsan-minsan titingin ako sa aking sitwasyon sapagkat dapat kong gawin ang kaya kong gawin. Pero sa mas maraming pagkakataon, titingala ako dapat sa iyo para mas lalong humingi ng tulong. Tulungan mo po akong gawin ito, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Hindi niya bibitawan ang mga kumakapit sa Kanya.
Hindi mawawala ang paningin niya sa mga nakatitig sa kanya. Babalik ang Panginoon. Kung tayo ay tapat siya sa kanya mga pangako sa atin, mayroong magandang mangyayari sa makikita mo. Basta, huwag mo nga alisin ang titig mo sa Diyos, ha? Yung pananampalataya mo, pairarin mo kapag kung lalapit ka kay Jesus. Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Maaring maging malabo kung minsan, pero unti-unti magiging maliwanag. Hindi ka niya pinabayaan. Tinulungan ka na yan. Kahit sa mga oras na akala mo wala siya, mas maunawa at mas makikita mo ang kadakilaan, pagmamahal at kapangyarihan at awa niya. Titig lang kapatid, kapit lang kapatid. Look up and not look down. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-unang, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming alay. Humahanap sa'yo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa't ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming alay. Humahanap sa'yo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso
masama. Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tungayin mo ng aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Upang sila'y mabuhay magpakailanman. Bubuhayin kita at bubuhayin kita at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Pagkaloob mong kami malhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo. Nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Salamat po sa kabutihan loob ninyo. Ang Panginoon na po ang bahala na gumatis sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears this song